Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Wow. Ay wow. May ma-receive kang offer. May mag-reach out sa'yo na courageous and brave na mag-reach out sa'yo. Magkaroon ng yun sa inyo. May mag-reconcile sa'yo. At ang offer niya ay malaki. Maaaring bigyan kayo ng property kasi may property dito. Okay. Magkaroon ng deal, pwede din. Or pwede din to na relationship ang gusto niya na ma-unite kayo. Magkaroon ng balance, union, reconciliation, ang maging partner ka, or may abot siyang pera, pwede din. May offer siya, basta may offer siya. And pwede din negosyo kasi may fish dito. Or else ay possible talaga ang gusto nito ay relationship with you. Ano yung Ace of Pentacles dito? Yung deceit, guys. Kaya may offer na yan siya kasi yung deceit, yung block sa inyo, hadlang, maring sumpa, no? Sumpa. Maring sumpa yan siya na hindi nagtitake na action si person mo sa'yo o ikaw man. Ay parang hindi nyo magawa ng paraan na parang may hadlang, gano'n, nabablakan, hadlangan o hindi nangyayari yun sa inyo ba? Na ano siya guys, na tanggal, o na-release na tanggal, yung spell man o sumpa man yan. Itong spell na to o sumpa, ay ni-deceit na ginawa para hadlangan yung may-unite kayo. Yan na yung hindi courageous, hindi buong loob ng person mo, lalo kung lalaki ang person mo. O kung babae ka ganun din. O kung babae yung person mo, lalaki, bahala kayo dyan. Kasi collective naman ito eh. Hindi buo yung loob niya, hindi siya positive, hindi siya courageous, hindi siya determined na mag-reconcile sa'yo. Ganun ba? Na naduduwag siya, parang o kaya nalilito, na nag-hesitate na mag-reach out, na mag-reconcile, pero natanggal na siya eh. Buong saya, holy night na naman, kay saya, buong saya, eto na. Actually, clear and sharp yung mind mo, yung intuition mo. Queen of Fire, mabilis ka mag-isip. Mabilis mo makita din eh. Yung mga hindi nakikita o hindi na-obserba ng iba. Parang madali lang sa'yo na makita yung ma-detect. Madali mong makita yung sa paligid mo na hindi nakikita ng iba. Madali mong obserbahan. Like mga deceit. Ganon. Clear and sharp yung intuition mo. Color na intuition din to yun. Parang indigo. Actually, merong nga nagtitempt sa'yo, no? Pero na-reject mo yung temptation. So, hindi daw devil yan ang titempt.
Mga bulong. Malaman nyo pagka may mga bulong, umagang-umaga, pagkagising nyo, siguro umaga yan sila, wala silang magawa sa buhay yung ngayon. No? Yung mga gumagawa ng ganyan. Alam niyo kung anong mahita niya, may impyerno sila sa barang buhay. Kasi witchcraft yun eh. Kahit anong pang klase ng witchcraft, yan ay may warning agad niyan. Na ang mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, ang kaluluwa nila doon ilalagay sa porsyon na lake of fire kung tawagin, na may sulfur, which is, alam niyo na, ano yan, impyerno. Yan ay witchcraft yan. No? Sabihin nila spell, ganun pa rin yun. Di ba pinababawal sa Bible? Yung akin na dito, na tarot reading, sabihin nila, sorcery daw to, form ng sorcery. Hindi to form ng sorcery ang tarot reading. Sabihin na natin divination, yes. Pero hindi ako nagsisik ng guidance sa mga evil forces. Alam niyo kung saan ako nagpapaguide? Tapos pinanggalingan ko ng kaluluwa ko, kaluluwa ko ba galing doon? Kasi yun naman reveal sa ng God eh. Doon ako galing, nakita baka sa vision ko kung paano ako bumaba dito, galing doon yan, layo-layo, anong pinanggalingan ko na yun. Sa langit, sa God, yun ang nag-guide sa akin, yun ang pinapaguide ko dito. Minsan angel, minsan Jesus Christ, pero kadalasan sa God talaga ako nagre-rely. Kasi bakit? Connected naman kasi ako sa God. Di ba doon nga ako galing? Yun ang sabi niya sa akin. At bata pa ako niya, nagkakaroon na talaga ako ng vision dahil siya mismo ang nagpapakita sa vision ko, or meron siyang mga sinasabi at pinapakita sa vision ko. Alam niyo yung vision, tulog ka niya, naginip ha, hindi yung nag-i-imagine ka. Magkaiba yan sa perception, paggamit ng perception ang vision. Ayan na hindi mo sinasadya, sila lang talaga nagbibigay ng messages yan, yung God, larasan God, o pwede din through angel, i-send yung message to angel. Yan, nairita yung iba kasi, alam nyo, pag kinukwento ko yung mga ganyan, kasi umiiral yung inggit. Alam nyo, kasalanan yung mga pag-imbot ka sa kapwa mo, inggitira ka. Yung greedy ka, kung ano yung iba gusto mo angkinin, at inggitira ka, yan ang malaking kasalanan yan eh. Yan ang root of all evil, yung inggitira ka eh. So, hindi na pala pwedeng magkwento ng kung ano yung totoo. Katulad ng panahon Jesus Christ, bawal pala magkwento si Jesus Christ na anak siya ng Diyos. Kaya madaming galit sa kanya, pinagduduraan siya, may iral, inggit naman yun. So, katulad sa panahon ngayon, madaming inggitira din talaga. Bawal pala magkwento ng totoo. Kasi sinungalingan na lang. Ayaw nila masapawan, ayaw nila ayaw nila na wala sila kung meron yung iba eh. So, ayan o. Sinong salbahe? Nainggit sila, mayroon pagkagahaman nila, mga atake sila ng mga deceit and scheme and witchcraft. Sinong salbahe? Sino ngayon natulan sa impyerno? Kaya hindi mo makatwiran. Very injustice yung ginagawa nila. Sinungaling pa sila. Mahilig sila magsinungaling. Di ba yan ang isa pang hatulan sa impyerno? Kaluluwa. Sinungaling. Well, may mga temptations hindi yan devil ang mabulong. May mga ginagawa. Alam niyo pa, malaman niyo kung may bumubulong. May mga orasyon yan eh. May bumubulong. Mira kasi inggit ng mga yan. Umaga pa alam mo, negative yung isipan mo. May namamanipulate sa isipan mo. Bubulungan ka pa na magalit ka kay Jesus Christ. Sa God. Lalayo ang loob mo sa God. Di ba? Demonyo nga. Ano kasi kampon sila ng kadiliman. Sa kadiliman sila. Ayaw nila aminin. Malaman nila yung pag namatay sila. Kung saan sila nabibilong. Dahil sa ganyang gawain nila. Nasabihin na, sino naman ako magsalita na ganyan. Basahin na sa Bible kung saan sila ilagay ng God. Sa
sa ginagawa nilang mga witchcraft na yan at deceit. At mga lies. They create lies. They send lies and illusions sa mind ng mga victim nila. Diba, buhay pa sila, pinapapatay na sila ng God. Exodus 22:18. Ano sabi na God? Patayin ang mga witches and wizards. O yung Tagalog, mangkukulam. Mangkukulam yung mga yan. Kahit bulong-bulong lang yan. Mangkukulam yan. Witch o wizard yan. Yan ay witchcraft yan siya. Itong divination lang to, pero hindi siya witchcraft itong tarot reading. Kahit i-search sa Google. Siya, tinanong ko yan sa God kung kasalanan ba itong ginagawa ko. Hindi. Sin ba to? Hindi. Kasi bakit? Divination ito. Sa kanya ako nagsisik ng guide. Sa God, hindi sa evil forces. Siya nag-guide yan dito at siya din naman ang nag-create ng paraan para magawa ko yung aking mission. This is part of my mission. To reveal the truth, to correct, gano'n naman talaga mga mission from God, to warn people na may impyerno. Kung ano yung mga impyerno. Kung ano yung mga gawain ng mga tao na na-impyerno. Kung ano yung mga ginagawa ng mga tao na na-impyerno sila. So yan. Katulad yan. Mga bulong-bulong, witchcraft yan eh. Basahin nila sa Bible. Very deceitful. Very deceitful. Very evil, no? Ganon. So, birds. Ito ang next na mangyari sa'yo. You will sit under the tree na may mga birds kung makita ang lumilipad or ma-relax ka sa ilalim ng puno, sa mapunong place. No? And you will feel more comfortable and relaxed. Love or alam yung love na love mo yung nature na you feel the balance, harmony in nature, no? Over emotionally fulfilled ka. And child. Oh, talagang para kang bata na inosente. Maybe later, you will spend time a lot sa nature or sa ilalim ng puno na ma-relax ka doon, ma-heal, ma-rejuvenate, no? And maging masaya ka, maging positive, maging masiyahin ka kasi merong magmamahal sa iyo, may magparamdam na mahal ka niya, merong magpapasaya sa iyo. Maring mamaya na yan. Or soon, hindi masaya ka. Kasi merong person na magkaroon ng yun sa inyo, may offer siya, malaking offer. Sa bagay, kahit anong warn ko dito, kung talagang inggit ang pinapairan, wala. Kaya you know what? Ang dami dun sa impyerno eh. Diba? It's Bible. Sabi niya na. Ganun talaga. Pagka mga evil and they continue keep doing sinning and evil na hindi sila tumitigil sa kanilang ginagawang mga kasama. Alam nyo na at may parusa talaga ang God. Diba? Nasa Bible yan. Matinding parusa sa kanila. Kaya ang dami dun sa impyerno based sa mga testimony. And dun pala sasabi ni Jesus Christ Hindi yan sasabihin ni Jesus Christ hindi totoo. Na very few lang talaga yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Pero tingnan nyo papunta sa impyerno. Ang daming yun ang pinili na path papunta sa impyerno. Maluwag kasi yun. Pero papunta sa langit, makitid. Ibig sabihin ng makitid na yan. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Kailangan mong maging obedient sa God. Kailangan mong maging righteous. Alam niyo yung righteous? Maging matuwid. Righteous. Alam niyo yung matuwid? Hindi ka gumagawa ng mga injustice or hindi makatwiran ng mga bagay. Hindi ka deceitful, hindi ka scheming, hindi ka evil doer. Kanya ng righteous. So, yan ang mga nakakasumpong ng daan papunta sa langit. You need to be righteous para masumpungan mo yung daan papunta sa langit. Makitid yan siya kasi bakit? You need to discipline
and change and transform yourself. Change your heart. You need to be not envious kung anong meron yung iba, not greedy, not selfish, not deceitful, not evildoer. Lalo yung witchcraft. Alam niyo naman yung fate ng magmagawa ng witchcraft, di ba? Alam niyo naman yan. Sa Bible din yan. Yan ay matindi parusa ng God yan. Automatic yan. Apoy ang malalagyan ng kaluluwa na magmagawa ng witchcraft. Yan ay napakalaking kasalanan. Kaya mas best talagang magbago kaysa naman mauli ang lahat, no? Na wala nang chance talaga na maka-escape pa sa fate, sa impyerno, no? Ng kaluluwa pa. So yan, yung fate ng kaluluwa, alam niyo, yung mga gumagawa ng witchcraft, mga bulong-bulong na yan, any form of witchcraft, ang fate ng kaluluwa na papunta sa impyerno. May impyerno. Impyerno yan. Akala nila sa side pa sila ng God? Sa God pa sila niyan? Demonic yung ginagawa nila. Ampun sila ng kadiliman. Yung ginagawa nila na yan, yung pagbulong-bulong, manipulate, they create illusion and lies sa mind ng isang tao, sa victims nila. Mission nila yung galing sa devil, sa evil forces. Yes, madami hindi gusto ang vlog ko dito kasi na-reveal ang katotohanan dito. Madami kasing evil doer and they don't want to stop keep sinning and doing evil. You know, emotion, intellect, desire. Kasi ang tingin nila, iniisip nila through scheme and deceit and evil doings, may victorious sila. Yun kasi ang temptation na yun ang offer sa kanilang devil eh. So kahit sabihin na nating magtagumpay sila, no? Pero kadalasan hindi naman sila nagtatagumpay. Sabihin na natin na kung magtagumpay man sila, dahil sa paggawa ng scheme and deceit and evil and lies and manipulation or any temptations ng devil na ginagrab na opportunity na yan, mga evil doings. Afterlife, puro naman sila pagdurusa dun sa impyerno eh. Hindi lang basta-bastang pagdurusa, matindi. Isipin mo, lublob ka sa apoy dun. Maramdaman mo yung pain, init, suffering na matindi dun. May nang-sting pa dun. Hindi lang init ang maramdaman, may mga nang-sting pa dun. Mayroon pa dun mga nakatali. Bakit sila pinaparusahan? Demonic kasi ginagawa nila. Sa Bible na yan. Pinagbabawal ng God eh. Nakasulat na sa Bible na ang mga, sabi ng God, ang mga witches o wizard, kung sa English pa, kung sa Tagalog mamangkukula, patayin. Pinapapatay na nga ng God eh, tapos sila gagawa pa ng ganyan. Sinabi pa ng God na ang fate ng mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, ang fate ng kaluluwa na doon sa impyerno. Tapos gagawa sila ng ganyan. So wala silang iba sisihin pag sila yung impyerno. Sarili nila, bakit ang pinapairan nila? Pagkagahaman, inggit, ano pa, gusto nila ng power, authority. Sa bagay, kahit anong sabi ko dito, kung talagang, ang mira sa kanila yung inggit, no? Yan ang kanilang sinusunod, yung inggit, and they want to be victorious sa kanilang ill intention, or kung yung mga, alam yun na, umiral pagkagahaman, gano'n. Gusto ang kinin yung para sa iba, kahit destiny ng iba, gusto na ang kinin, kinaatake ng witchcraft. So, very injustice. Kaya, dapat talagang hatulan sila. Kasi, tingnan nyo ha, nainggit lang, mirror pagkagahaman, mga atake sila ng witchcraft. Injustice. Bubulungan ka nila, pagmukain kang, kasi yung effect niyan para kang susunod ka sa mga binubulong nila eh. Ganun yung effect nun guys eh. Bubulungan na, influensya na rin utak mo. Parang paniwalain ka nila, kumbinsihin ka nila, no? They will convince you. They will sway you sa kanila mga bulong-bulong na yan.
Akala mo naman utak mo talaga sarili mo pag-iisip yung nag-iisip ng ganyan, pero yun pala yung bulong nila. Gets nyo? Kung gaano ka-evil yung mga yan. So, yun o. Desire. Actually, madaming gumagawa niya, kaya ayaw nila panoorin yan dito kasi ayaw nila magbago. Ayaw nila ng katotohanan. Kasi gusto nila kasinungalingan. Doon sila pupanig sa devil. Sino mga rin ang kasinungalingan, di ba, devil? Yun ang gusto nila eh. Yung offer ng devil sa kanila eh. At in the end, doon sila itapon sa impyerno. Kung saan yung devil, doon din sila. Yun ang sinusunod nila eh. Yun ang in-obey nila eh. Kung saan ang malagay ang devil forever, doon din sila forever. Yun ang sinusunod nila eh. So, emotion, intellect. Desire. Courageous and strong yung emotion and intellect right now, and full of desire. Let's see. Towards this king of earth, full of desire na mahawakan, mapasayo si king of earth, and you're courageous. O kaya ay yung maging stable and secured ka na, comfortable and to work hard kasi king of earth to eh. At yung maging healthy ka na, maging malakas, o alin man dyan. You're so courageous right now. Balance and open yung chakras mo, no? And powerful. Actually, pure ka eh. Puti ito yun. Yung mga nakapiring na to, yan na yung mga bulong. Yan ang mga bulong na, alam yan, yung parang pinapaklaudan nila yung isipan mo, minimpresya nila yung isip mo, mga bulong-bulong na. Yan ang sumisumbolo na piring dito. Pinapakita mo yung, na-reveal mo na yan ang ginagawa. Or na may gumagawa niya sa'yo. Or victim ka ng ganyan. Or may ganyan na influensya sa isip mo na may mga bulong-bulong. Yes, meron nga doon kanina. Pero actually guys, possible, inalaw ng God yan, papasukan ng mga bulong-bulong mo. Yung isipan mo para palakasin yung perception mo. Para ma-discover mo yung may perception ka, or para lumakas yung perception mo. Actually, perception kayo. Extraordinary senses yan. At para makagain ka ng wisdom, makakwire ka ng wisdom, no? Through that. Minsan inaalaw ng God yan. Pero yung mga ginagawa nilang bulong-bulong, hindi inaalaw ng God yan. Hindi yan sila, hindi kinukonsinti ng God yan. Hindi tinotolerate ng God yan. Kung ba choice nila yan, ang paanib sa kadiliman, na gawin ang mission nila kay Satanas, na binigay ni Satanas sa kanilang mission. Yan ay mission from Satan, yung mga bulong-bulong na yun, any form of witchcraft. Pero ikaw naman, mag-benefit ka din dyan kahit na parang napipiste ka o na ginugulo nila o pinapaklaudan yung isipan mo ng mga bulong. Makagain ka ng wisdom, makakuha ka ng wisdom. At lalong tatalas yung iyong perception. Ganon. Pero sila ay pinapapatay ng God. Nasa Bible yan, yung mga gumagawa ng witchcraft, yung mga witches and wizard. Witch o wizard yan, yung tawag sa mga bumubulong na yan. In a form of witchcraft, di ba? Tapos ang fate ng mga kaluluwa nila sa impyerno mapunta. Nasa Bible yan ah. Baka sabihin na, gumagawa ko ng kwento.
Alam niyo naman, mahilig mang baliktad ang mga nasa evil forces, ang mga evil. Kaya kailangan may backup. Kung ano na sa Bible, yun ang sabihin ko dito, para may backup. Kasi baliktarin nila ako, kahit katotohanan, sabihin nila ako pa'y sinungaling, ako pa'y manipulative. Samantala sila yan, mahilig mang manipula. Gumagamit pa ng black magic, demonic, gumagawa ng demonic para lang manipula. Mga spell, mga yan. So see, pinapalakas din yung intuition mo, no? And, may intuition ka, malakas yung intuition mo. O yun din ang purpose, no? Para lumakas o maging matalas ang iyong intuition. So yan, kung bakit ganyan ang na-experience mo na may mga ganyan, no? Actually, magiging masiyahin ka nito kasi maging masaya kayo ng person mo, di ba? Merong mag-reconcile sa'yo. Lalo kung babae ka. At lalaki kasi ang nag-reconcile. Pwede din babae actually na mag-reconcile. So it depends sa inyo kasi that is a collective reading. Kasi time na. Kaya courageous na itong person mo na mag-reconcile sa'yo. Mag-offer na siya offer kasi time na. Time na. Panahon na. Malaman niyo yun kung sa inyong reading kasi yan. Mag-reconcile na this person mo. May masaya kayo. Pag nagawa ng person mo yan, sa inyong reading, sa mga nakaresonate dito, sa mga nag-reconcile ang person nila sa kanila, ganun lang yun guys. So ito na lamang for collective reading.